Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa mga Noong istorya mga araw at na sa iyon, mga kaisipan pumili na si Saul tinatalakay. ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kanlungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag naman itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag hindi kinokontrol ang inggit, ito'y nagiging obsession.
Talagang naging obsessed na si Saul kay David. Sa halip na harapin ang mga kaaway nilang mga Pilisteo, dinala niya ang 3,000 kawal niya upang hanapin si David at patayin. 3,000 tao naghahanap sa isang tao. Naniniwala siya na mas mapanganib si David kaysa mga Pilisteo sa pananitili ng kanyang kaharian. Talagang nabulagan na ng inggit si Saul. Minsan, nagkaroon ng pagkakataon sa David na patayin si Saul. Nagtatago si David ang kanyang mga kasama sa isang yungib. At doon, pumasok si Saul for the call of nature para magbawas. Maaring patayin siya ni David doon. Pero hindi niya ito ginawa kasi kinikilala ni David na si Saul ay haring itinalaga ng Diyos. Ayaw niyang pagbuhatan ng kamay ang isang hinirang ng Diyos. Pumutol na lang siya ng kapiraso sa laylayan ng damit ni Saul. Paglabas nito sa kuweba at pag-alis niya at ng mga kawal niya sa malayo-layong lugar, tsaka tumawag si David. Kinonfronta niya ang hari, bakit siya hinahanap upang patayin. Sino ba naman siya? Ano man ang masamang magagawa niya sa hari? Walang masamang balak si David. Kasi sa katunayan, may pagkakataong patayin niya ang hari sa kuweba, pero hindi niya ito ginawa. Kasi ginagalang niya ang hinirang ng Diyos. Ang patotoo sa kanyang sinabi ay ang laylayan ng damit ni Saul na may bawas. Kinikilala ni Saul na mali siya sa paghahabol kay David. Wala naman talagang masamang balak si David sa kanya. May pagkakataon siyang saktan siya, pero hindi niya ito ginawa. Kaya iniwan na ni Saul ang paghahanap kay David. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Ganun na ka-unstable ang kalagayan ni Saul na hindi nagtagal, hinanap uli niya si David. Kasama ng kanyang mga hukbo upang patayin ito. Talagang obsessed na si Saul. Talagang hindi na maaring maghari si Saul. Hindi na wasto at hindi na makatarungan ang pag-iisip niya. Ang kaaway na kanyang nakikita ay hindi ang kaaway ng kanyang bayan, kundi ang kanyang personal na kaaway. Very insecure siya. Yan ang kalagayan ng mga leaders na insecure at mga leaders na ang hinahanap ay hindi ang ikabubuti ng tao na nasa ilalim niya, kundi ang sarili niyang kapakanan. Hindi lang ito nangyari kay Saul. Nangyayari ito hanggang ngayon sa maraming mga leaders. They fight against perceived enemies and do not work for the good of the country. Kaya pinagbabalingan nila ang mga tumutuligsa sa kanila o ang mga sumisikat na politicians. Sinisiraan nila ang mga ito, pero wala naman talaga silang mabuting programa para sa bayan. Wala silang maayos sa programa dahil sa hindi naman ikabubuti ng tao, ang common good, ang hinahanap nila, kundi ang kanilang political survival. Si Saul ang larawan ng ganitong uri ng mga leaders. Hinahangaan natin si David. Mataas ang kanyang pagtingin kay Saul, kahit na ganito ang ginagawa niya. Hindi si Saul ang nakikita niya, kundi ang Diyos na pumili kay Saul. Ang Diyos ang humirang sa kanya. Ang Diyos din ang tatanggal sa kanya. Kaya hindi ginamit ni David ang pagkakataon na mayroon siya upang iligpit ang hari na humahamak sa kanya. Mataas ang respeto ni David sa leadership. Kaya nung naging leader siya, naging mabuting leader siya. Good followers become good leaders. Naging hari si David noong si Saul at ang kanyang mga anak ay napatay sa digmaan laban sa mga Pilisteo sa bundok ng Gilboa.
Tulungan mo, Panginoon, ang mga leaders namin sa bansa na magkaroon ng wastong priority. Maging tunay silang mga katiwala ng taong bayan nang hinahanap ay ang kabubuti ng bayan at hindi ang kanilang political careers. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.